Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2150-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa likod ng ambon at ulap sa itaas ng pangunahing isla sa Saintland ng Fire Worship Sect, mayroong maraming lumulutang na isla sa apat na magkakaibang antas. Sa pinakamataas na punto, mayroon lamang isang lumulutang na isla. Sa ibaba ng islang ito ay may 5 lumulutang na isla, at sa ibaba nito ay 10 lumulutang na isla. Sa pinakailalim, mayroong 50 lumulutang na isla. Mag-zoom. 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 Ang hangin ay umuungol habang ang mga figure mula sa lahat ng direksyon ay patungo sa pinakamataas na lumulutang na isla. Sabay-sabay silang napatigil nang makarating sila na parang nag-ensayo na sila noon. Ang Sanctum leader na si Topher ng Asher Dragon Sanctum ay isa sa mga taong ito. Dumating na rin ang Sanctum leaders ng Vermilion Bird Sanctum, White Tiger Sanctum leader, at Black Turtle Sanctum. Bukod sa kanila, may ilang Golden Flame Elder din. Maging si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ay dumating kasama ang iba pang Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Higit pa rito, naroon din ang dalawang hindi pamilyar na magsasaka sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Mas malakas sila kaysa kina Topher at Jeremy. Ang dalawang taong ito ay ang Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect. Sina Topher, Jeremy, at ang iba pa ay nagbigay ng respeto sa dalawang taong ito dahil mas mataas ang kanilang katayuan bilang Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect kaysa sa kanila. Habang ang dalawang Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect ay nakangiti sa lahat, isang nakakatandang boses ang nagsabi sa nakakaakit na paraan, bakit napakasigla dito? Isang matandang lalaki na may mabahong hitsura ang lumitaw sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng lahat ng marinig ang boses. Nakasuot ng lumang damit ang matanda. Mukha siyang pulubi. Gayunpaman, ang matandang ito na mukhang pulubi ay yumuko sa mapagmataas na si Jeremiah bilang paggalang sa sandaling siya ay lumitaw. Hall Master. Hall Master. Ang iba pang Vice Hall Masters mula sa Enforcement Hall ay yumuko rin ng may paggalang. Malinaw na ang matandang ito ay ang Hall Master ng Enforcement Hall, si Lorien, batay sa kung gaano kagalang-galang ang mga Vice Hall Masters na kumikilos. Pagbati, Hall Master Leng. Hall Master Leng. Kasunod nito, ang Sanctum leaders ng 4 Symbol Sanctums at ang Golden Flame Elders ay nagbigay din ng kanilang paggalang sa mukhang malabo na matanda. Maging ang parehong Vice Sect leaders ng Fire Worship Sect ay nakangiting binati ang matanda. Bagamat ang cultivation base ng Hall Master ng Enforcement Hall ay katulad din ng mga Vice Sect leaders, alam nilang hindi nila matatalo kahit na magsanib puwersa sila. Ang Hall Master na si Lorien ay nasa kalagitnaan na para makapasok sa 7th form ng Saint Celestial Stage pagkatapos ng lahat. Sisigat na sana ang Hall Master ng Enforcement Hall sa Vice Hall Masters at Elders, ngunit bigla siyang tila may napansin nang lumingon siya sa abot tanaw. Mag-zoom. 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 Halos agad na lumitaw ang tatlong figure na parang bugzo ng hangin. Nang huminto sila sa paggalaw, sa wakas ay nakita na sila ng lahat. Nakatayo roon ang isang matandang nakasuot ng kulay asul, isang binata na nakasuot ng lila, at isang magandang babae na nakasuot ng pula. Ang matanda ay may mahabang agos na puting buhok at puting balbas. Mukha siyang immortal. Guwapo ang binata at may magandang tindig. Ang kanyang presensya ay tila nakapagpapagaan sa iba. Ang dalaga ay may mapang-akit na katawan at magandang mukha, na pumukaw ng pagnanasa sa mga nakakita sa kanya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nangahas na mag-isip ng maalay tungkol sa kanya. Matapos makita ng lahat ang tatlong taong ito, sila ay naging solemna at naging tensyonado. Para bang ang tatlong taong ito ay ilang nakakatakot na hayop. Tanging ang ekspresyon ni Hall Master Lorien ang nanatiling hindi nagbabago. Siya ang unang nanumbalik sa katinoan. Agad niyang sinabing nakangiti, ngayon siguro ang maswerteng araw ko para makilala ko ang tatlong Guardians. Batay sa mga salita ni Lorien, halatang ang tatlong taong ito ay ang tatlong dakilang tagapangalaga ng Fire Worship Sect na ang mga posisyon ay pangalawa lamang sa sect leader ng Fire Worship Sect. Ang tatlong dakilang tagapangalaga ng sekta ng pasamba sa apoy ay kilala rin bilang tatlong tagapangalaga ng hangin, apoy, at ulap.
Sila ay sina Justin, Heath, at Yvonne. Sa tatlong Guardian, si Guardian Justin ang pinakamalakas. Siya ang gwapong binata na nakasuot ng lila na may magandang tindig. Nakarating na siya sa 8th form of the Saint Celestial Stage matagal na ang nakalipas. Siya ay, natural, isang mahalagang tao sa Fire Worship Sect. Ang pangalawang pinakamalakas na tagapangalaga ay si Guardian Heath na siya ring amo ni Brianna. Ang cultivation base ng Guardian Heath ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nirerango sa top 20 ng Supreme Saint Ranking. Ang pinakamahina sa tatlong Guardian ay si Guardian Yvonne. Bagamat isang babae si Guardian Yvonne, isa siya sa iilang babaeng powerhouse sa Dao Marshall Saintland na nakapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Pagbati kay Guardian Justin, Guardian Heath, at Guardian Yvonne. Sa pangunguna ng dalawang Vice Sect leaders, yumuko ang lahat at magalang na binati ang tatlong Guardians. Walang pakialam na tumango ang tatlong Guardians bago nila itinoon ang atensyon sa lumulutang na isla sa malapit. Ang lumulutang na isla ay matatagpuan sa pinakamataas na antas, nakatingin sa ibaba sa iba pang mga lumulutang na isla na parang isang hari. Sa sandaling ito, isang walang katulad at nangingibabaw na aura ang lumabas sa mga alon mula sa lumulutang na isla na iyon. Ang ilan sa mga mahihinang Golden Flame Elder na naruroon sa eksena ay nakaramdam ng pressure kapag nahaharap sa aura na ito. Biglang nagningning ang mga mata ni Guardian Heath at napasigaw sa gulat, ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ito ay tiyak na ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Halata ang excitement niya. Ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang ating dakilang leader ng sekta. Nakapasok na sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Bukod kay Lorien at sa dalawa pang Guardians, nagulat ang iba sa mga salita ni Guardian Heath. Hindi nila akalain na ang kanilang sect leader ay makakalagpas sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa oras na ito. Ang 9th form of the Saint Celestial Stage ay ang pangwakas at pinakamataas na cultivation stage na maaaring makamit ng mga tao at Saint Beast sa Dao Marshall Saintland. Ang yugtong ito ay kilala rin bilang Celestial Ascension Form. Kung ang isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form, ay lalong bumuti, kailangan niyang harapin ang Celestial Ascension Tribulations. Kung matagumpay nilang nalampasan ang mga kapigatian, magagawa nilang umakyat sa Devata Realm at maging isang makapangyarihang Celestial. Magkakaroon tayo ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa ating Fire Worship Sect. Matapos mabawi ang kanilang katinoan, ang mga Vice Sect leaders at ang iba pa ay natuwa. Kailangang malaman ng isa na, bago ngayon, ang Fire Worship Sect ay ang tanging sekta na walang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa tatlong dakilang sekta sa Dao Marshall Saintland. Ito ay palaging dahilan ng pag-aalala sa mga matataas na opisyal ng Fire Worship Sect. Ngayong natuklasan nila na ang kanilang sect leader ay nakalusot na sa 9th form of the Saint Celestial Stage, naramdaman nilang nawala ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Ang kanilang natuklasan ay isang mabisang gamot para sa kanilang mga alalahanin. Ang nangingibabaw at walang katulad na aura na nagmula sa lumulutang na isla ay tila lumalabas ng walang katapusan. Samantala, sa Saint Island sa ilalim ng mga ulap, naghari ang kaguluhan sa mga piling alagad. Lahat sila ay natakot na parang malapit na ang wakas. Bagamat naramdaman din ng mga disipulo mula sa Four Symbol Sanctums ang aura, hindi nila naramdaman ang pressure dahil mas malayo sila. Kahit noon pa, pare-pareho silang na-curious. Kaninong aura ito? Napaka-domineering at walang kapantay. Hindi ko alam. Mukhang nanggaling sa Saintland. Ang mga katulad na pag-uusap ay maririnig sa lahat ng dako sa Four Symbol Sanctums. Nagkagulo pa rin ang mga elite na disipulo sa banal na lupain at ang mga disipulo mula sa Four Symbol Sanctums nang may tumunog sa hangin. Ikinagagalak kong ipaalam sa lahat ang magandang balitang ito. Ang aming sect leader ng Fire Worship Sect ay matagumpay na nakapasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form. Umalangaw-ngaw ang boses sa pandinig ng lahat sa Fire Worship Sect. Ang balita ay parang kidlat. Nagulat ang lahat sa sekta. Sa huli, ang grupo ng mga elder ng Fire Worship Sect ay unang nanambalik sa kanilang katinoan at tuwang-tuwang sinabi, Sect Leader. Nakapasok na siya sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang leader ng sekta ay nakalusot sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form.
Ang grupo ng mga alagad ng fire worship sect na sa wakas ay nanambalik ang kanilang pakiramdam ay nasa sabik din. Dahil ang sect leader ng fire worship sect ay lumakas, nangangahulugan ito na ang sekta ay lumakas din. Ito ay, natural, isang magandang bagay para sa mga disipulo ng fire worship sect. Makalipas ang mga 15 minuto, ang grupo ng mga elite na disipulo sa Saintland ay napawi mula sa pressure ng tuluyang nawala ang walang katulad na aura. Kahit na alam nilang ang aura ay pag-aari ng sect leader ng fire worship sect, hindi nito binago ang katotohanan na pinilit sila ng aura. Samantala, isang malaking kahangahangang figure ang lumitaw sa itaas ng pinakamataas na lumulutang na isla sa mga ulap sa itaas ng Saint Island. Leader ng sekta. Ang mga tao sa malayo ay yumuko ng may paggalang sa sandaling lumitaw ang figurang ito. 2,160. Ang sect leader ng fire worship sect ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matibay na katawan. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may berde ng pulang apoy. Medyo kamukha ito ng mga eksklusibong uniforme ng mga elder at disipulo ng fire worship sect. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, mapapansin ng isa na ang apoy na nakaberde ay tila bumubuo ng isang banal na dragon. Tila pinoprotektahan ng dragon ang kanyang katawan. Kahit na ang sect leader ng fire worship sect ay matangkad, may matibay na katawan, at ang kanyang mga tampok ay pinnate, hindi siya mukhang isang brute. Maging ito ay ang kanyang figure o mukha, ang lahat ay tila magkakasuwato. Ang kanyang mga katangian ay marangal, ito ay nagparamdam sa mga tao na magpasakop sa kanya. Mukhang nagkagulo ako. Pati yung 3 guardians natin at Hallmaster Leng andito na. Ang sect leader ng fire worship sect ay bahagyang ngumiti at bahagyang yumuko habang nagsasalita. Sa sandaling ito, isang napakalaki ngunit mahinang enerhiya ang dumaan patungo sa mga taong nakayuko sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nakapinsala sa kanila. Kapag ang enerhiya ay mabalot sa kanila, ito ay banayad. Dahan-dahan silang binuhat nito na may banayad ngunit matatag na puwersa. Laking gulat ng lahat. Ito ba ang lakas ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage? Binabati kita, Lord Sect Leader, sa pagpasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form. Sa huli, ang 3 dakilang tagapag-alaga, sina Justine, Heath, at Yvonne, ay unang nanambalik sa kanilang katinoan. Agad nilang binati ang Sect Leader ng Fire Worship Sect. Ang mga boses ng 3 tagapag-alaga ay nabigla kay Lorien at sa iba pa sa kanilang pagkagulat. Congratulations, Lord Sect Leader. Agad na binati ni Lorien at ng iba pa ang Sect Leader ng Fire Worship Sect. Ang Sect Leader ng Fire Worship Sect ay si Jackson. Siya na ang pinakamalakas na tao sa Fire Worship Sect noong ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa lahat ng nasa ilalim ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saintland. Dati, siya ay nasa ika-4 na ranggo sa Supreme Saint Rankang. Ang mga nauna sa kanya ay 3 cultivator sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon na nasa closed-door cultivation, si Jackson ay lumabas na mas malakas kaysa dati pagkatapos makapasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form. Siya ay opisyal na naging isang walang katulad na powerhouse sa Dao Martial Saintland. Nakangiting tumango si Jackson sa matataas na opisyal ng Fire Worship Sect bago siya nagtanong, may nangyari ba habang nasa closed-door cultivation ako? Lord Sect Leader. Sa sandaling matapos ni Jackson ang kanyang pangungusap, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall ang nanguna at same time na nagsabi. Ang Saint Girl ng Fire Worship Sect na nawawala noon ay bumalik sa sekta. Ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall na nagsalita ay si Vice Hall Master Kizon na nagpadala kay Kelly at ng kanyang anak sa Enforcement Hall noon. Yung Saint Girl na nawawala. Nang marinig ang pahayag ni Kizon, natigilan si Jackson bago lumitaw sa kanyang mukha ang kagalakan na nagtanong, totoo ba ito? Ang paraan ng pagkawala ni Jackson sa kanyang kalmado at pagiging nasa sabik ay nagulat kay Kizon. Medyo matagal bago siya nakabawi sa kanyang pagkagulat. Ang 3 dakilang tagapangalaga ng Fire Worship Sect at ang iba pa ay nagulat din nang makita nila ang reaksyon ni Jackson. Hindi nila alam kung bakit tuwang-tuwa ang kanilang sect leader sa pagbabalik ng Saint Girl.
Sa ilang sandali, naalala nilang lahat na pagkatapos ng pagkawala ng Saint Girl, ang appointment ng isang bagong Saint Girl ay patuloy na naantala. Ngayong naisip na nila ito, parang walang balak ang sect leader na magtalaga ng bagong Saint Girl. Sa tingin ba ni Lord Sect Leader na espesyal ang Saint Girl dahil sa kanyang violet innate spiritual root? Ang Saint Girl ba ay isang reincarnated na diyosa? Lahat sila ay nagsimulang mag-isip ng ligaw sa kanilang mga isipan. Naturally, wala sa kanila ang talagang naniniwala na siya ang reincarnation ng isang diyosa. Akala nila gawa-gawa lang. Si Hall Master Lorien ng Enforcement Hall ay unang nakabawi sa kanyang pagkagulat at tumago bilang tugon. Totoo naman. Saglit siyang nag-alinlangan bago niya sinabing, gayunpaman, noong panahong nawawala ang Saint Girl, kumilos siya laban sa mga alituntunin ng ating fire worship sect. Hindi lamang siya may asawa, ngunit siya ay nagsilang ng isang anak na babae. Parehong ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae ay. Nang sabihin na ni Lorien na ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae ay kasalukuyang nakakulong sa Enforcement Hall, siya ay pinutol ni Jackson ng marahas bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Ano? May asawa ang Saint Girl. At may anak siya sa lalaking iyon. Palakas ng palakas ang boses ni Jackson habang nagsasalita siya. Parang galit na galit siya. Habang tumataas ang kanyang galit, muling lumitaw ang nangingibabaw at walang katulad na aura at tumagos sa sekta. Sa pagkakataong ito, kahit ang ilan sa Golden Flame Elders na ang mga base ng cultivation ay mas mahina ay nakaramdam ng pressure. Sa Saint Island sa ilalim ng mga ulap, ang mga elite na disipulo ng Saint Land na kagagaling lang ay nakadama ng mas nakakatakot na aura. Nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo. Ang ilan na may mas mahinang cultivation base ay nagsimula pang ang magdugo sa kanilang mga mata at ilong. Pinilit silang umupo, lumuhod, o humiga sa lupa. Anong nangyayari? Ang aura na inilabas ng hindi sinasadya ng isang cultivator sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay nakakatakot na. Gaano kaya kung ang isang cultivator sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan? Masyadong nakakatakot ang isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage. Wala akong duda na sila ang pinakamalakas sa Dao Martial Saint Land. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect, maraming Silver Flame Elder, Bronze Flame Elder, at mga tunay na disipulo ang nagulat. Pagkaraan ng ilang paghinga, muling naglaho ang nangingibabaw at halos walang katulad na aura, na naging dahilan upang mapabuntong hininga ang mga matatanda at disipulo sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Ang mga piling alagad na may mas mahinang base sa paglilinang, sa partikular, ay mas nakaramdam ng ginhawa. Para bang malapit na silang nakatakas sa kamatayan. Sa itaas ng Fire Worship Sect Saint Land, sa itaas ng ulap. Nanlalaki ang mga mata ni Jackson habang nakatingin kay Lorien. Malamig niyang tanong, tell me what the hell happened? Lord Sect Leader, nawala ang Saint Girl noong siya ay sanggol pa. Nang matagpuan siya ng direktang disipulo ni Guardian Heath, si Brianna, mayroon na siyang asawa at buntis na, sabi ni Lorien nang harapin ang galit na si Jackson. Noong una, noong dinala ni Brianna ang Saint Girl pabalik sa sekta, hindi niya sinabi kahit kanino, kasama ang she hid over the Saint Girl. Babae upang ipanganak ang kanyang sanggol pagkaraan ng ilang taon, natuklasan ni Vice Hall Master Kizon na ang Saint Girl ay bumalik sa sekta salamat kay Rodora, ang direktang disipulo ng Sanctum Leader na si Topher ng Asher Dragon Sanctum. Pagkatapos, dinala ni Kizon ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae sa Enforcement Hall upang hintayin ang paghuhukom sa sandaling lumabas si Lord Sect Leader mula sa closed-door culty. Kahit sino pang ordinaryong tao ay matatakot na magsalita sa harap ng galit na si Jackson. Gayunpaman, nagawa ni Hall Master Lorien ng Enforcement Hall na ikwento ang lahat ng mahinahon. Matapos pakinggan ni Jackson si Lorien, lumingon siya kay Heath at nagtanong, Guardian Heath, si Brianna ang nakahanap ng Saint Girl. Sa sandaling ito, kalmado ang kanyang boses. Hindi alam kung ito ay dahil sa mataas na posisyon ni Heath sa Fire Worship Sect bilang guardian o kung nabawasan ang kanyang galit. Oo. Tumango si Heath. Natuklasan ng babaeng iyon ang Saint Girl sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Alam kong nagkamali siya. Talagang itinago niya ang bagay na iyon, itinago ang Saint Girl, at pinayagan ang Saint Girl na manganak. Sect Leader, inutusan ko siyang makulong sa Enforcement Hall. Kahit anong plano mong parusahan siya, wala akong anumang pagtutol.
Napabuntong hininga siya nang matapos siyang magsalita. Para bang tumanda siya ng ilang taon sa isang iglap. Si Brianna ay kambal na kapatid na babae ng Saint Girl. Normal lang para sa kanya na protektahan ang Saint Girl. Hindi mo kailangang mag-alala, Guardian Heath. Umiling si Jackson, at pagkatapos, nanlamig ang kanyang mga mata habang galit na nagtanong. Ngayon, gusto ko lang malaman kung sino ang asawa ng Saint Girl. Sino ang napakalakas ng loob na dungisan ang Saint Girl ng fire worship sect natin? Nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. Nang marinig ng iba ang panginginig sa boses ni Jackson, naisip nila na ito ay dahil sa galit. Gayunpaman, ang boses ni Jackson ay talagang nanginginig sa takot. Bakit si Jackson, ang sect leader ng fire worship sect, ay nakakaramdam ng takot kapag nalaman niyang ang Saint Girl ay may asawa at nanganak ng isang bata? Ang lahat ng ito ay hindi napansin ng iba. Kung napansin nila ito ay nalilito at nabigla sila. Lord Sect Leader? Sabi muli ni Lorien sa sandaling ito, tinanong namin ang Saint Girl kung sino ang kanyang asawa, ngunit ayaw niyang sabihin sa amin. Nag-aatubili kaming gumamit ng daha sa kanya nang wala ang iyong pahintulot. Matapos huminga ng malalim si Jackson at pigilan ang kanyang takot, tumango siya at sinabi. Mabuti ang ginawa mo. Dahil natagpuan ni Brianna ang Saint Girl sa Lower Province, malamang na taga Lower Province din ang lalaking iyon. Kung ayaw magsalita ng Saint Girl, hahanapin natin ang impormasyon tungkol sa lalaking iyon mula kay Brianna. Ang boses ni Jackson ay puno ng pagkabalisa at takot. Sa katunayan, ito ay takot. Hindi alam kung anong mga sekreto ang pinanghahawakan ng Saint Girl para makapagdulot ng takot sa puso ng sect leader ng fire worship sect na nakapasok sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Hallmaster Leng, dalhin mo ako kay Brianna ngayon. Kapag nalaman ko kung sino ang lalaki, ako mismo ang pupunta sa Lower Province para dalhin ang lalaking iyon dito. Ang mga salita ni Jackson ay nabigla sa lahat ng matataas na opisyal ng fire worship sect sa kanilang kaibuturan. Personal na gagawa ng hakbang ang kanilang sect leader. 2,161. Bagamat alam na ng matataas na opisyal mula sa fire worship sect na ang Saint Girl ay may mataas na katayuan sa puso ng sect leader, hindi nila akalain na ang sect leader ay hindi magdadalawang isip na personal na gumawa ng hakbang upang hanapin ang taong dumihan sa Saint Girl sa Lower Province. Lord Sect Leader. Sa oras na ito, si Hallmaster Lorien ng Enforcement Hall ay lumakad upang ipaalam kay Jackson ang tungkol sa isang bagay na hindi niya alam. Sa kasalukuyan, lahat ng Inter-Province Transportation Formation sa Upper Province ay tumigil na sa pagtatrabaho. Hindi na tayo makakabiyahe sa Lower Province. Bagamat si Jackson ay ang sect leader ng fire worship sect, matagal na siyang nasa closed-door cultivation. Sa makatuwid, hindi niya alam ang ilang bagay na nangyari sa Dow Marshall Saint Land. Ang Inter-Province Transportation Formation ay tumigil na sa paggana. Hindi na tayo makakabiyahe sa Lower Province. Nang marinig ang mga salita ni Lorien, sumimangot si Jackson bago siya nagtanong sa malalim na boses, ano ang nangyari? Kasunod nito, sinabi ni Lorien kay Jackson ang tungkol sa mga chismis na nangyayari sa Dow Marshall Saint Land. Sinabi niya kay Jackson ang tungkol sa kung paano maaaring sumalakay ang mga devil clans mula sa Land of Exile sa Lower Province, na naging dahilan upang huminto sa pagtatrabaho ang Inter-Province Transportation Formation. Kung ganoon nga ang kaso, talagang posible na ang mga devil clans mula sa Land of Exile ay muling sumalakay sa Lower Province. Ang ekspresyon ni Jackson ay naging solemn na pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ni Lorien. Kasunod nito, tiningnan ni Jackson ang dalawang vice-sect leaders ng fire worship sect. Bagaman hindi kami lubos na sigurado na ang Devil Clans ay muling sumalakay sa Dow Marshall Saint Land, hindi namin maaaring iwaksi ang posibilidad na nangyari ito. Ipinadala mo ba ang mga elder at mga disipulo upang mangolekta ng mga mapagkukunan? Lord Sect Leader, inutusan namin ang mga lalaki na mangolekta ng maraming mapagkukunan. Kahit ang mga devil clans ay nagtagumpay na salakayin ang Upper Province, ang fire worship sect ay makakapagpatuloy sa sarili habang nakikipagdigma kami sa kanila, nagmamadaling sabi ng isa sa mga vice-sect leaders. Tumango ang ibang vice-sect leader. Napakabuti. Tumango si Jackson bilang kasiyahan, at pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Lorien. Malamig niyang sinabi, Hallmaster Leng, dalhin mo ako sa Brianna.
Pagkatapos bisitahin siya, makikilala natin ang banal na babae ng fire worship sect na nawawala sa loob ng maraming taon at ang kanyang anak na babae kasama ang hindi kilalang lalaki na iyon mula sa Lower Province. Nang banggitin ni Jackson ang lalaki mula sa Lower Province, hindi lamang galit ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang galit ay makikita rin sa kanyang mga mata. Hindi niya maisip kung gaano kagalit ang taong iyon, kapag nalaman niyang ang Saint Girl ay may kasamang ibang lalaki at nanganak pa ng isang anak na babae. Naranasan ni Jackson kung gaano kaitikot ang taong iyon, ilang dekada na ang nakalipas. Hanggang ngayon, malinaw pa rin itong naaalala ni Jackson. Oo, Lord Sect Leader, magalang na sagot ni Lori Ang at tumalikod upang manguna. Bago umalis si Jackson kasama si Lorien, sinulyapan niya si Heath at sinabing, Guardian Heath, kung handang makipagtulungan si Brianna, pumikit ako sa mga pagkakamali niya noon at makikita ko ito bilang protection niya sa kanyang kapatid. Gayunpaman, kung ayaw niyang makipagtulungan, kailangan ko siyang parusahan ayon sa mga patakaran ng sekta. Nang marinig ni Heath ang mga salita ni Jackson, ngumiti lang siya ng mapait. Kilalang-kilala niya kanyang direktang alagad. Hindi niya ipagkakanulo ang sikreto ng kanyang kapatid maliban kung bibigyan siya ng pahintulot na gawin iyon. Senior Brother Heath, masyado mong sinisira ang iyong disipulo. Napabuntong hininga si Yvonne. Bagamat mukhang bata si Yvonne, mas bata lang siya ng bahagya kay Heath. Siya ay mula sa parehong henerasyon ni Heath. Noong araw na iyon, nagsimulang kumalat sa sekta ang balita tungkol kay Jackson, ang sect leader ng fire worship sect, mula sa closed-door cultivation matapos makapasok sa 9th form of the Saint Celestial Stage bago ito kumalat sa Western region, na ikinagulat ng lahat. Si Lord Sect Leader mula sa fire worship sect ay umabot na sa 9th form ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form. Pagkatapos na malumpasan ng dakilang tagapangalaga ng fire worship sect ang Heavenly Tribulation at umakyat, sa wakas ay mayroon na tayong isa pang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa sect. Dahil ang Lord Sect Leader mula sa Saint Sect ay nakakalusot, nangangahulugan ito na may kasalukuyang 4 na powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa Dao Marshall Saint Land. Sa kanlurang rehiyon, ang mga nagtuturing sa fire worship sect bilang kanilang Saint Sect at kanilang relihiyon ay tuwang-tuwa nang malaman na si Jackson ay nakapasok sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang balita mula sa kanlurang rehiyon hanggang sa natitirang bahagi ng Dao Marshall Saint Land. Sa ilang sandali, ang buong Dao Marshall Saint Land ay umuugong. Ang fire worship sect sa wakas ay nagkaroon ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Malaking balita iyon sa Dao Marshall Saint Land. Dapat malaman ng isang tao na bago ito, tanging ang Black Ketre Sect at Heaven Divination Sect lamang ang may powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage sa kani-kanilang sekta. Ang pinakamalakas na tao sa fire worship sect ay isang powerhouse lamang sa 8th form of the Saint Celestial Stage, at siya ay si Jackson, ang sect leader ng fire worship sect. Natural, si Jackson ay hindi lamang isang ordinaryong powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa Dao Marshall Saint Land, bilang karagdagan sa pagiging ika-4 na ranggo sa Supreme Saint Rankang, si Jackson ang pinakamalakas sa mga nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Noong nakaraan, ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage mula sa Black Ketre Sect at Heaven Divination Sect ay nilayo na magsanib puwersa at patayin si Jackson, ang sect leader ng fire worship sect, bago hatiin ang cultivation resources sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Jackson kahit na ang dalawang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay nagsanib puwersa. Ito ay dahil pinagkadalubhasaan ni Jackson ang isang napaka-advanced na kilusan na divine ability. Bukod dito, ito ay isang napakabihirang uri ng pagtakas na divine ability. Kapag nakast ito, magiging mahirap para sa kahit na mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na mahuli siya. Naturally, pagkatapos na makatakas si Jackson sa dalawang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, tumalikod siya at binyantaan sila. Kung manggawas silang atakihin ang sinuman mula sa fire worship sect, papasukin niya ang kanilang mga sekta at aatakihin ang iba pa sa kanilang sekta gamit ang ganitong uri ng pagtakas na divine ability.
Sa lakas ni Jackson at sa mahiwagang escape type na divine ability, walang sinuman sa dalawang sekta, bukod sa dalawang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage, ang katapat niya. Ang dalawang sekta ay tiyak na magdurusa ng malaking kawalan kung si Jackson ay nagpasya na kumilos ayon sa kanyang mga salita at lumaban hanggang sa wakas. Kahit na ang dalawang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay napakalakas, imposible para sa kanila na protektahan ang lahat sa kanilang mga sekta. Para sa kadahilanang ito, ang Fire Worship Sect ay nanatiling ligtas at nakatayo sa pantay na lupa kasama ang iba pang dalawang sekta. Masasabi ng isang tao na ang dahilan kung bakit ang Fire Worship Sect ay nananatiling matatag hanggang ngayon ay dahil sa misteryosong escape type na divine ability na pinagkadalubhasaan ng sect leader na si Jackson. Nakalusot si Jackson. Damn it! Talagang nakapasok siya sa ninth form of Shile Saint Celestial Stage. Noong ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage lang, hindi na siya natatakot sa ating Great Oracle of the Heaven Divination Sect dahil sa kanyang movement na divine ability. Ngayong nakalusot na siya sa 9th form of the Saint Celestial Stage, natatakot ako sa kanyang movement na divine ability, isa na siyang laban para sa ating Great Oracle. Nagtataka ako kung saan niya nakita ang kilusang divine ability. Ang divine ability na iyon ay mas malakas kaysa sa high-grade movement na divine ability sa Dao Martial Saint Land. Oo. Kung mayroong isang divine ability na higit sa lahat ng mga high-grade na divine abilities, ito ay dapat na ang paggalaw na divine ability na pinagkadalubhasaan ni Jackson. Mabuti na lang at hindi ibinahagi ng sect leader ng Fire Worship Sect ang paggalaw na iyon sa ibang tao. Kung hindi, kahit na ilan lang sa Fire Worship Sect ang nakakabisado ng divine ability na iyon, magagawa nilang gumawa ng kalituhan sa Dao Martial Saint Land. Nang ang balita tungkol sa sect leader na si Jackson ng Fire Worship Sect ay umabot sa 9th form of the Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension form, ay nakarating sa Black Ketre Sect at sa Heaven Divination Sect, isang grupo ng mga elder at mga disipulo ang nagulat. Marami sa kanila ang nag-aalala na si Jackson ay maghihiganti sa kanila at maghahanap ng gulo sa kani-kanilang sekta, ang Black Ketre Sect at ang Heaven Divination Sect. Noong nakaraan, hindi ito ginawa ni Jackson dahil hindi siya sapat na malakas para talunin ang mga powerhouse ng kanilang mga sekta sa 9th form of the Saint Celestial Stage kahit na sa tulong ng kilusang divine ability na kanyang pinagkadalubhasaan. Maaaring magbago ang mga bagay ngayon dahil wala na si Jackson sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Nakapasok na siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Maliban kay Jackson lamang, walang sino man sa Dao Martial Saint Land ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang mahiwagang paggalaw na iyon ng divine ability. Tanging siya lamang ang nakakaalam na ang kilusang divine ability na pinagkadalubhasaan niya ay hindi kabilang sa makamundong kaharian, ngunit ito ay kabilang sa isang kaharian na mas mataas kaysa sa makamundong kaharian. Ang divine ability na ito ay ipinasa sa kanya ng isang misteryosong powerhouse na lumitaw sa Fire Worship Sect ilang dekada na ang nakalipas. Sa oras na iyon, ang mahiwagang powerhouse na iyon ay humingi kay Jackson ng ilang pabor. Bilang kapalit, naipasa niya ang divine ability na ito kay Jackson bilang gantimpala. Sa tulong ng kilusang iyon ng divine ability, nagawa niya maging pinakamalakas na tao sa mga nasa ilalim ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Bukod dito, nagtagumpay din siya sa pagpapanatiling ligtas sa Fire Worship Sect na nawala ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa ilalim ng banta ng dalawang sekta. Ang lahat ng ito ay isang lihim na inilihim ni Jackson sa kanyang sarili. Hinding-hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. At least, hindi niya sasabihin kahit kanino mula sa Fire Worship Sect ang tungkol dito. Mabilis lumipas ang oras. Ito ay madulas na parang buhangin na mahirap hawakan habang dumadaos-dos sa mga daliri. Sa loob ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi alam ni Alvin kung ilang oras na ang lumipas. Nakatuon lamang siya sa paglilinang. Sa panahong ito, si Alvin ay nagkaroon ng mga tagumpay, nakatagpo ng mga hadlang, at nagpatuloy sa paglinang. Sa bilis ng kanyang cultivation na napakabilis ng kidlat salamat sa kanyang violet na innate spiritual root at sa daloy ng oras sa ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ano ang maaaring makahadlang sa kanya? Ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage.
Si Alvin ay mayroon ng isang paa sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage kaya hindi mahirap para sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage. Si Alvin ay nagpatuloy sa paglusot dito. Ang ikaapat na anyo ng Saint Celestial Stage. Medyo mahirap, ngunit nagtagumpay din si Alvin. Ang ikalimang anyo ng Saint Celestial Stage. Paano kung mas mahirap, nagawa pa rin ni Alvin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Si Alvin na naka-cross-legged sa hangin sa loob ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at napabulalas, nakalusot ako. Sa isang iglap, isang malawak at malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Alvin. 2,162. Habang lumalabas ang malawak at malakas na aura sa katawan ni Alvin, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagniningning sila ng napakaliwanag na tila sila ay dalawang maliliit na araw. Buti na lang walang tao sa paligid. Kung hindi, sila ay nabulag sa kung gaano kaliwanag ang kanyang mga mata. Habang unti-unting lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Alvin, hindi niya napigil ang tumawa ng buong puso. Sa sandaling ito, tila nawala ang lahat ng kabiguan at kalungkutan na kanyang ininom. Ito ay dahil matagumpay siyang nakapasok sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang sixth form of Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Heavenly Soul Form. Ang yugtong ito ay nagpapahintulot sa kaluluwa ng isang tao na maging isa sa sansinukob, na nagpapahintulot sa kaluluwa ng isang tao na umunlad at maging pino. Ito rin ang pundasyon ng seventh form of Saint Celestial Stage, ang Heaven-defying form. Bukod sa pagkakaroon ng katawan na hindi na tumatanda, ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit nagkaroon ng walang katapusang buhay ang mga powerhouse sa seventh form Saint Celestial Stage ay dahil sa pagiging isa ng kanilang mga kaluluwa sa universo noong ang kanilang cultivation base ay nasa sixth form of the Saint Celestial Stage. Noong ang cultivation base ko ay nasa fifth form of Saint Celestial Stage, makakagawa ako ng opening sa space barrier sa pagitan ng pseudo-realm na ito at ng upper province sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng lakas ko at ng Jasper Celestial Sword. Ngayon na ang cultivation base ko ay nasa sixth form of the Saint Celestial Stage, dapat ay nakagawa na ako ng opening ng walang gamit sa space barrier. Napaisip si Alvin bago niya ituwid ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas habang nasa closed door cultivation ako. Sa pag-iisip na ito, hinanap ni Alvin si Elder Hal. Hindi masama. Nakapasok ka sa ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage ay nangangahulugan na ang iyong kaluluwa ay magiging isa sa universo ng mundong ito. Kung gagamitin mo ang iyong pag-atake sa kaluluwa, sa tingin ko walang sino man sa ilalim ng seventh form ng Saint Celestial Stage ang makakapagtanggol laban dito. Sabi ni Elder Hal nang makita niya si Alvin. Ang soul attack na binanggit ni Elder Hal ay ang soul attack na natuklasan ni Alvin noong nakaraan sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang evolved spiritual energy sa kanyang strange pupil. Noong nakaraan, kadalasang ginagamit ni Alvin ang hakbang na iyon para manggulo at makagambala sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos makinig kay Elder Hal, napagtanto ni Alvin na ang kanyang pag-atake sa kaluluwa ay naging mas malakas pagkatapos niyang makapasok sa sixth form saint ng Celestial Stage, ang Heavenly Soul Form. Elder Hal, gaano katagal ako sa closed door cultivation? Ito ang pinaka-gustong malaman ni Alvin. Gusto niyang malaman kung gaano siya katagal sa closed door cultivation. Kung tutuusin, kung nagtagal siya, maaaring lumabas na ang sect leader ng fire worship sect sa kanyang closed door cultivation. Kapag ang sect leader ng fire worship sect ay lumabas mula sa kanyang closed door cultivation, si Kelly at ang kanilang anak na babae ay tiyak na nasa panganib. Hindi ito isang bagay na nais niyang makita. 3 taon, agad na sagot ni Elder Hal na tila naririnig niya ang pagkaapurahan sa boses ni Alvin. 3 taon. Nang marinig si Elder Hal, naging solemn na ang ekspresyon ni Alvin. Napakatagal. Alam niya na nang sabihin ni Elder Hal na 3 taon, ang tinutukoy niya ay ang oras sa labas. 3 taon sa labas ng mundo ay 3 dekada sa ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. 3 taon.
Sa palagay mo ba ang sect leader ng fire worship sect ay lumabas mula sa kanyang closed-door cultivation? Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin. Sana hindi pa siya. Pagkatapos ng lahat para sa isang powerhouse sa kanyang yugto, hindi karaniwan para sa kanila na nasa closed-door cultivation sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Kahit na sinubukan niyang aliwin ang sarili sa kaisipang ito, hindi pa rin siya mapakali. Sa kasalukuyan, ang nais lamang gawin ni Alvin ay magmadali sa fire worship sect upang iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Pagkatapos noon, kailangan nilang mag-isip ng paraan para makabalik sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Lumipas ang 3 taon. Natakot si Alvin na ganap na sinakop ng Devil Clans ang lower province. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nasa lower province pa rin kung tutuusin. Elder Hal, kailangan kong umalis sa lugar na ito ngayon. Kailangan kong gabayan mo ako para maiwasan ko ang mga killing formation, sabi ni Alvin kay Elder Hal. Hindi man lang niya hinintay na sumagot si Elder Hal bago siya umalis sa Seven Treasures Exquisite Pagoda na may isang pag-iisip lamang at lumitaw sa pseudo realm na nilikha ng 3 eminent devils. Hindi maiwasan ni Alvin ang malungkot na lumitaw muli sa pseudo realm pagkatapos ng 3 taon. 3 diablo na umakyat ang nag-iwan ng pseudo realm para patayin ang napakaraming powerhouse ng ating Saint Province realm. Tayo, mga tao, ay nawala ng napakaraming powerhouse. Siguradong dehado tayo kapag nakaharap natin ang Devil Clans. Naisip ni Alvin ang kanyang sarili ng may mabigat na puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapagdesisyon si Alvin. Pagkaalis ko sa lugar na ito, pupunta ako sa Sin City bago bumalik sa fire worship sect. Bagamat wala nang higit na gusto si Alvin kundi ang bumalik sa fire worship sect sa pinakamabilis niya makakaya upang iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae, pakiramdam niya ay nasa mga pin at karayom siya nang maisip niya ang katotohanan na sinalakay ng mga Devil Clans ang lower province, ngunit ang mga tao sa upper province ay ganap na walang kamalay-malay. Bagamat nabalitaan na ang Devil Clans ay maaaring sumalakay sa lower province ng Dao Marshall Saint Land at malamang nalusubin ang upper province sa lalong madaling panahon, karamihan sa mga tao sa upper province ay bahagyang kinakabahan. Makalipas ang ilang oras, hindi na sila naabala pa. Gayunpaman, makokumpirma ko na ngayon na sinalakay na ng mga Devil Clans ang Dao Marshall Saint Land, at ang una nilang hinto ay ang lower province. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, dapat malaman ito ng lahat ng nasa upper province. Sigurado akong nalaman na ng lahat ang tungkol sa pagkamatay ng mga powerhouse sa pseudo realm na ito. Gayunpaman, maaaring hindi nila alam na ito ay sanhi ng 3 eminent devils. Dahil dito, nagplano si Alvin na pumunta sa Sin City para ibunyag ang katotohanan bago siya bumalik sa fire worship sect. Lahat ng nasa upper province ng Dao Marshall Saint Land ay nararapat na malaman ang katotohanan. Tara na. Ang boses ni Elder Hal ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin upang ipaalala sa kanya na magtungo sa space barrier sa pagitan ng pseudo realm at ng upper province. Pagkatapos noon, pinanatili ni Alvin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at gumawa ng kanyang hakbang. Walang kakulangan ng mga powerhouse sa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage na namatay dito 3 taon na ang nakakaraan. Ang mga powerhouse na iyon ay dapat mayroong maraming mahahalagang cultivation resources sa kanilang spatial rings. Sayang nga pati ang spatial rings nila ay nasira ng killing formation. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay naglaho ng ganoon na lamang. Napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ito. Kapag nasira ang isang spatial ring, natural lang na nawasak din ang mga bagay na itinatago sa loob. Sa ilalim ng gabay ni Elder Hal, iniwasan ni Alvin ang sunod-sunod na killing formation. Maya-maya, narating niya ang lugar na malapit sa space barrier. Sa sandaling ito, tila may natuklasan si Alvin habang siya ay sumigaw sa gulat, Sa nangyari, nang dumating si Alvin malapit sa space barrier, nakakita siya ng malaking dami ng pinatuyong dugo. Batay sa texture, ito ay maliwanag na ito ay naruroon sa loob ng ilang taon na ngayon. Parang may pumasok na mga tao para imbestigahan ang pagkamatay ng mga powerhouse na iyon. Natatakot ako na namatay din ang mga dumating para mag-imbestiga. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga muli. Sana hindi marami ang dumating para mag-imbestiga.
Kung hindi, ang ating Saint Province Realm ay mawawala ng isa pang grupo ng mga powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Alam na alam ni Alvin na ang mga taong nakagawa ng opening sa Space Barrier ay kailangang nasa 7th form of the Saint Celestial Stage man lang. Ang pinatuyong dugo ay dapat nakabilang sa mga powerhouse na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Natural, hindi alam ni Alvin na 2 tao lang ang nakapasok sa Pseudo Realm, at hindi sila namatay kahit na kailangan nilang magbayad ng mabigat na halaga. Hindi siya mapapabuntong hininga kung nalaman niya ito. Sa ilang sandali, may lumitaw na espada sa mga kamay ni Alvin. Ito ay ang 1000 Inscription Saint Sword na nakuha niya noong kararating lang niya sa Sin City mula sa mga tauhan ng Ground Axe Alliance. Pumunta ka. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang Sun Saint Origin ay lumabas sa katawan ni Alvin na parang galit na dragon papunta sa 1000 Inscription Saint Sword na hawak niya sa kanyang mga kamay. Shoo! Ang 1000 Inscription Saint Sword ay kusang lumipad gamit ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword at naglaslas sa hangin. Biglang. Rip! Ang tunog ng luha ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang napakaliit na bitek ay lumitaw sa harap ni Alvin. Wala pang isang talampakan ang haba ng bitek. Ngayong ang aking cultivation base ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage, ang aking Sun Saint Origin ay mas malakas kaysa sa Saint Origin ng mga ordinaryong powerhouses sa 6th form of the Saint Celestial Stage. Gayunpaman, mas mahina pa rin ito kumpara sa Saint Origin ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Natuklasan ito ni Alvin mula sa kanyang pag-atake. Pinatunayan din nito na tama si Elder Hal nang sabihin niyang ang Sun Force na sumanib sa kanyang katawan ay hindi magiging kasing lakas kapag lumakas siya. Kapag matagumpay na naipasa ni Alvin ang Heavenly Tribulation sa hinaharap at nagawang umakyat sa isang Devata Realm, hindi na siya magkakaroon ng advantage sa mga taong may parehong cultivation base kahit na mayroon siyang Sun Force. Ang Sun Force ay magkakaroon lamang ng maliit na epekto sa kanyang kapangyarihan. Parang kung hindi ko gagamitin ang Elementary Devouring Tactic o ang Jasper Celestial Sword, hindi ako makakagawa ng opening sa Space Barrier at makabalik sa Upper Province, naisip ni Alvin sa sarili. Nang maisip ito ni Alvin, agad niyang inilagay ang uri ng tulong na Divine Ability. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa isang iglap lang, maraming whirlpool ang lumitaw sa paligid ni Alvin habang sinisipsip nila ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid na parang isang napakalalim na hukay. Hindi rin nagtagal bago ang Sun Saint Origin ni Alvin ay itinaas sa limitasyon nito. Sumigaw si Alvin, "Go!" Ang 1000 Inscription Saint Sword sa kanyang kamay ay muling lumipad palabas. 2163. Shoo! Ang 1000 Inscription Saint Sword na naglalaman ng Sun Saint Origin ni Alvin na itinaas sa pinakamataas na limitasyon ay lumipad sa ilalim ng kontrol ng ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Tila kaya nitong maputol ang anumang bagay. Rip! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagkapunit. Sa isang iglap lang, mas lumawak ang orihinal na bakana sa Space Barrier na hindi pa sumasara. Mula sa hindi bababa sa isang talampakan ang haba ay naging ilang talampakan ang haba. Ginamit ni Alvin ang parehong pag-atake ngunit ang lakas nito ay itinaas sa ibang antas ng Elementary Devouring Tactic. Oras na para umalis, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang lumilipad siya sa bakana ng Space Barrier at naglaho mula sa Pseudo Realm na nilikha ng 3 Eminent Devils. Napakadilim nang pumasok si Alvin sa bakana sa Space Barrier. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakakita na siya ng liwanag. Nang muli siyang makakita ng maayos, natuklasan niyang nasa isang pamilyar na lugar siya. 3 taon na ang nakalilipas, nakapasok siya sa Pseudo Realm mula sa isang opening na matatagpuan sa lugar na ito. Labas na ako. Nakalabas na rin ako sa wakas. Bagamat alam ni Alvin na aalis siya sa Pseudo Realm, hindi niya maiwasang maging masaya na para bang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. 3 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit si Alvin ay masigasig na naglilinang sa ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa loob ng 30 taon. Inabot siya ng 30 taon upang itaas ang kanyang cultivation base sa kung saan ito ngayon.
Mula ngayon, hindi ko na kailangang itago ang sarili ko sa Dow Marshall Saint Land. Ako si Alvin. Hindi ko na kailangang gumamit ng anumang disguise o alias. Inalis ni Alvin ang mahaba at maluwag na itim na damit na suot niya at nagpalit ng kulay lila na damit. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang kanyang disguise at bumalik sa kanyang orihinal na hitsura. Mga kilay na hugis espada at mabituing mata. Guwapo at graceful. Ito ang tunay na hitsura ni Alvin. Ngayong ang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage, pakiramdam niya ay wala siyang dapat ikatakot hanggat ang kanyang kalaban ay hindi isang cultivator sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Gaano karaming mga cultivator sa 9th form of the Saint Celestial Stage ang naroon sa Dow Marshall Saint Land pa rin? Sin City. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na parang may naalala lang siya habang nakatingin siya sa timog. So, gumalaw si Alvin na parang bugzo ng hangin habang patungo siya sa Sin City. Sa wakas ay nasa Sin City siyang muli pagkatapos ng 3 taon. Pakiramdam ko ay isang buhay na ang lumipas mula nang siya ay naroon. 3 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo mula noong umalis si Alvin sa Sin City. Gayunpaman, dahil naglilinang siya sa ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, 3 dekada na ang nakalipas mula noong huli siyang nasa Sin City. Kahit na ang dagat ay maaaring maging isang halamanan ng mulberry sa loob ng 30 taon. Natural lang na ganoon ang naramdaman ni Alvin. Bukod pa riyan, si Alvin ay bumalik sa Sin City sa magandang kalagayan. Marahil, ito ay dahil sa hindi niya kailangang itago at lantarang makapasok sa Sin City sa kanyang tunay na anyo. Sa Sin City, ang hitsura ni Alvin ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Itong lalaking ito. Parang pamilyar. Oo. Parang nakita ko na siya dati, pero hindi ko maalala kung kailan o saan. Sa tingin ko parang pamilyar din siya. Nakarinig si Alvin ng maraming katulad na pahayag sa Sin City. Akala ng maraming tao ay pamilyar siya, ngunit hindi nila maalala kung kailan o saan nila siya nakita noon. Hindi nagulat si Alvin. Kung tutuusin, natural lang na makilala siya ng mga taong ito dahil nakita na nila ang kanyang mga larawan noon. 3 taon na ang nakalilipas, nang patayin niya si Elder Zoro mula sa Black Cat Resect, natamo niya ang galit ni Kangxian, ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang karmapa sa Black Cat Resect. Sinubukan ni Kangxian na hanapin siya kahit saan sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanyang mga larawan. Bukod pa riyan, nangako rin siya na bukas palad na gagantimpalaan ang mga makapagbibigay ng impormasyon sa lokasyon ni Alvin. Tiyak na hahakbang at magsasalita ang mga tao kung alam nilang gagantimpalaan sila. Si Alvin ay tiyak na makikilala siya kaagad ng mga tao kung ito ay 3 taon na ang nakalipas. Makikilala na sana siya ng mga ito base sa kanyang figure kung hindi niya itinago ang mga ito sa ilalim ng mahaba at maluwag na itim na damit, lalo pa kung hindi niya itinago ang kanyang hitsura. Sa oras na iyon, naranasan niya ang kabaliwan ng pangangaso ng maraming sectless cultivator sa Sin City. So, si Alvin ay lumipad sa himpapawid na parang isang rocket hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa Sin City. Sa isang kisap mata lang, nakahover na siya sa hangin sa itaas ng Sin City. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isa sa mga sectless cultivator na pamilyar kay Alvin, naaalala ko kung sino siya ngayon. Siya si Alvin, ang kababalaghan mula sa Fire Worship Sect. Pinatay niya ang anak ng Golden Lion King mula sa Black Cat Resect. Alvin. Tama ka. Siya si Alvin. Dala ko pa rin ang portrait niya. Tingnan mo. Parehong mukha at figure. Talagang inihayag ni Alvin ang kanyang sarili. Nanaginip ba ako? Bakit hayagang naglalakad si Alvin? Nawala si Alvin 3 taon na ang nakararaan. Maraming sectless cultivator ang nagpabaligtad sa Sin City para lang mahanap siya. Gayunpaman, walang kabuluhan ang lahat. How dare he show himself now? Baka iniisip niya na ang 3 taon ay makakalimutan natin siya. Knave. Maraming sectless cultivator ang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili nang malaman nila kung sino si Alvin. Ang ilan sa kanila ay nakatitig sa kanya ng mga mata na nagniningning sa katakawan.
Kinailangan nilang pigilan ang kanilang sarili na sumugod kay Alvin at dalhin siya kay Kangxian sa Black Cat Resect at kunin ang reward na pinangarap nila. Gayunpaman, walang gustong maging unang taong gumawa ng hakbang. Pagbati, mga taga Sin City. Ako si Alvin. Nagsimulang magsalita si Alvin habang umaaligid siya sa hangin sa itaas ng Sin City. Bagamat hindi malakas ang boses niya, narinig siya ng halos lahat ng tao sa Sin City dahil naglalaman ang boses niya ng Sun Saint origin. Nagkagulo kaagad. Alvin. Parang pamilyar ang pangalan na ito. Paanong hindi ito pamilyar? Si Alvin ay ang kababalaghan mula sa Fire Worship Sect. Hinahanap siya ng Golden Lion King mula sa Black Cat Resect. Para mahanap siya, patuloy na dinadagdagan ng Golden Lion King ang bounty sa kanyang ulo. Napakataas na ng bounty ngayon. Siya yun. Siya ba talaga? Pakiramdam ko ay magkaibang tao silang dalawa. Kung siya talaga si Alvin, ipapakita ba niya ang kanyang sarili sa Sin City ng lantaran? Iisang tao man sila o hindi, malalaman natin pagkatapos nating pumunta doon para tingnan kung ano ang nangyayari. Galing sa sentro ng lungsod ang boses. Tara na. Ang mga katulad na pangungusap ay maririnig sa buong Sin City. So. Samantala, maraming figure ang lumipad palabas mula sa iba't ibang lugar sa Sin City. Lahat sila ay nagbahagi ng parehong destinasyon. Ang sentro ng Sin City. Si Alvin talaga. Ang kanyang hitsura at figure ay tugma sa larawan. Hindi ba siya masyadong matapang? Naglakas loob siyang magpakita sa Sin City. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Baliw ba siya? Maaaring siya ay. Tiyak na nagdusa siya sa nakalipas na 3 taon mula sa pangangaso ng Golden Lion King mula sa Black Cat Resect. Parami ng parami ang nagtitipon sa gitna ng Sin City. Kinilala nilang lahat si Alvin bilang ang taong binigyan ni Kangxian, ang Golden Lion King mula sa Black Cat Resect, ng bounty. Siya si Alvin, ang kababalaghan mula sa Fire Worship Sect. Biglang umalangaw-ngaw ang halakhak sa hangin mula sa malayo habang unti-unting lumalapit. Alvin, hindi ko inaasahan na maghahayag ka. Dahil nandito ka, sumama ka sa akin upang makita ang Golden Lion King mula sa Black Cat Resect. Gusto kanyang makita ng masama. Lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong figure. Tila balot ng apoy ang kanyang katawan habang lumilipad siya patungo kay Alvin na parang ball ang apoy. Si Kongxian ito. Maraming sectless cultivators ang nakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kongxian. Ang taong nakarerango sa ika-73 sa Supreme Saint ranking. Isang powerhouse sa 5th form ng Saint Celestial Stage. Siya nga. Si Kongxian talaga. Nasa 5th form siya ng Saint Celestial Stage at ika-73 sa Supreme Saint ranking. Hindi ko inaasahan na siya ang unang gumawa. Bulalas ng isang walang sekta na cultivator nang makita niya si Kongxian na papalapit kay Alvin. Bilang kagilahilalas ng Fire Worship Sect, ang likas na talento ni Alvin ay medyo mataas. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi gaanong umunlad ang kanyang cultivation base. 3 taon na lamang ang lumipas. At sa panahong ito, siya ay hinahabol ng Golden Lion King. Saan siya makakahanap ng oras para mag-concentrate sa paglilinang? 3 taon na ang nakalipas, daan-daan at libong milya ang layo niya mula sa pagiging kapareha ni Lord Kongxian. Pagkaraan ng 3 taon, mas magiging imposible para sa kanya na maging kapareha ni Lord Kongxian, lalo na't wala siyang panahon para mag-cultivate. Palagay ko rin. Kung tutuusin, si Kongxian ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. 2,164. Maraming sectless cultivator ang nag-usap sa kanilang sarili nang magpakita si Kongxian. Batay sa kanilang mga pag-uusap, tila ang karamihan sa kanila ay nag-isip na si Alvin ay mahuhuli ni Kongxian upang makita ang Golden Lion King, Kangxian, sa Black Cat Resect. Napahamak siya. Ang gantimpala na ipinangako ni Kangxian, ang Golden Lion King, ay higit sa sapat upang tuksohin ang isang powerhouse sa 5th form ng Saint Celestial Stage. Nakakalungkot na pareho ang Super Saint weapons na mayroon siya ay kinuha ng Supreme Elder mula sa Black Cat Resect. Kung hindi, makukuha ni Kongxian ang kanyang mga kamay higit pa sa gantimpala na ipinangako ng Golden Lion King.
Nakuha niya sana ang dalawang Super Saint weapons. Nag-o-overthink ka. Kung si Alvin ay may Super Saint weapons, sa tingin mo ba ay mapapatong ni Kongzhen ang kanyang mga kamay dito? Tama. Bagamat ang Sin City ay nawala ng maraming powerhouse at higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage, may iilan pa rin sa kanila. Nauna na silang kumilos kung si Alvin ay mayroon pa ring Super Saint weapons. Oo. Ang Super Saint weapons ay, natural, isang malaking tukso. Nang marinig ni Alvin ang kanilang talakayan, siya ay natigilan. Kailan kinuha ng Supreme Elder mula sa Black Cat sect ang aking Super Saint weapon? Tumingin pa siya sa kanyang spatial ring para masiguradong nandoon pa rin ang Devil Seal tablet. Natarante si Alvin. Sino ang nagpakalat ng chismis na ito? Base sa mga usapan ng mga sectless cultivator, parang naniwala sila sa chismis. Nabalitaan ni Alvin ang tungkol sa Supreme Elder ng Black Cat sect. Alam niyang ang Supreme Elder ay isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage at pumangalawa sa Supreme Saint Rankang, isang lugar na mas mababa sa pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land, si Valerian. Ni hindi pa niya nakita ang Supreme Elder ng Black Cat sect, paano nagsimulang kumalat ang chismis tungkol sa Supreme Elder na nangagaw ng Super Saint weapon. Natagpuan ni Alvin ang buong bagay na kakaiba. Si Alvin ay natural na walang kamalay-malay na ang Supreme Elder ng Black Cat sect ay naglabas ng pahayag 6 na buwan na ang nakakaraan na nagsasabi na pinilit niya si Alvin na ibigay sa kanya ang Super Saint weapons. Sinabi niya na itinago ni Alvin ang Super Saint weapons at nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagbabante na papatayin ni Alvin. Nagkaroon pa nga ng bulong-bulungan na ang Supreme Elder ng Black Cat sect ay nanumpa ng isang kidlat na parusang panunumpa upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Dahil ang pahayag ay inilabas ng Black Cat sect, natural lamang na hindi nag-alinlangan ang mga tao sa kanilang mga salita. Natural, may ilang mga tao na nag-alinlangan sa katotohanan ng pahayag. Gayunpaman, sa sandaling binawasan ni Kangxian, ang Golden Lion King mula sa Black Cat sect, ang gantimpala ng bounty na inilagay niya sa ulo ni Alvin, ang mga taong may pagdududa ay agad na nakumbinsi. Sa simula, ang mga tao ay nag-aalangan na gawin ang anumang bagay kahit na ang Golden Lion King ay patuloy na nagdaragdag ng gantimpala. Sa oras na iyon, lumilipad ang mga alingaungaw na si Alvin ay nagtataglay ng Super Saint weapons. Paano magiging mas mahalaga ang anumang reward kaysa sa dalawang Super Saint weapons? Iyon ang dahilan kung bakit walang nag-abala sa bounty na ibinigay niya kay Alvin. Gayunpaman, nang malaman nila na si Alvin ay nawala ang Super Saint weapons, naging interesado sila sa gantimpala na ipinangako ni Kangxian. Walang aasahan na ang Supreme Elder ng Black Cat sect ay nagsinungaling tungkol sa pag-agaw ng Super Saint weapons mula kay Alvin upang pigilan ang iba na makuha ito. Nakagawa siya ng isang matalinong plano at hiniling kay Kangxian na bawasan ang pabuya para maging mas kapani-paniwala ang chismis. Ilang metro lang ang layo ni Kongzhen mula kay Alvin nang malamig na sinabi ni Alvin, "Tumigil ka dyan." Biglang nagsalita si Alvin kaya natigilan si Kongzhen saglit na naging dahilan upang huminto siya sa paggalaw ng hindi namamalayan. Bago bumalik sa katinoan si Kongzhen, muling sinabi ni Alvin, "Kung lalapit ka pa, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan." Ang kanyang boses ay malamig at puno ng katiyakan, at ang kanyang mga salita ay lubhang nangingibabaw. Natahimik ang lahat nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Oh, God! Baliw ba si Alvin? Naglakas loob siyang hamanin si Lord Kongzhen. Sa palagay ko, gusto niyang galitin si Lord Kongzhen kaya papatayin siya ni Lord Kongzhen. Kung ganoon, hindi niya kailangang harapin ang Golden Lion King mula sa Black Cat sect. Sa tingin ko, ganoon din. Hindi siya hahayaan ng Golden Lion King na mamatay ng ganoon kadali. Tiyak na pahihirapan niya muna siya. Si Zoro ang nag-iisang anak ng Golden Lion King kung tutuusin. Maraming tao ang nakatitig kay Alvin, natakot. Inakala ng marami sa kanila na sinadya ni Alvin ang kamatayan. Gayunpaman, si Alvin ba ay talagang naghahanap ng kamatayan? Napangisi si Kongzhen. Isang bakas ng pagkapuot ang makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. "Alvin, hindi kita papatayin. Ipagpapalit kita sa gantimpala na ipinangako ng Golden Lion King.
Hihingi pa ako ng permiso sa Golden Lion King na panoorin habang pinahihirapan kanya hanggang sa mamatay. Batay sa kanyang mga salita, nakatitiyak siyang mamamatay si Alvin dahil hindi niya akalain na pakakawala ng Golden Lion King si Alvin. Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito. Kailangan mong tiisin ang kahihinatnan kung lalapit ka pa. Inis na sabi ni Alvin nang makita niya si Kongzhen na lumilipad patungo sa kanya sa kabila ng kanyang babala. Sobrang lamig ng boses niya. Pagtiisan mo ang mga kahihinatnan. Gusto kong makita kung ano ang iniisip mo na maaari mong sabihin ang gayong mga mapagmataas na salita. Ngumisi si Kongzhen nang magsimulang lumabas ang Saint Origin sa kanyang katawan. Ang kanyang mga damit ay nagsimulang lumipad sa hangin. Sa sumunod na sandali, gumalaw siya at sinuntok si Alvin. Isang layunin lang ang nasa isip ni Kongzhen. Gusto niyang mahuli si Alvin at dalhin siya sa Golden Lion King sa Black Cat Resect at kunin ang reward. Naghahanap ng kamatayan. Nang makita ni Alvin na hindi pinansin ni Kongzhen ang kanyang babala, isang flash ang makikita sa kanyang kaliwang mata. Ito ay ang kakaibang mag-aaral. Isang soul attack ang bumaril sa napakabilis na bilis sa anyo ng isang banal na dragon patungo kay Kongzhen. Sa sandaling umatake si Alvin, tila may natuklasan si Kongzhen habang ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nako, hindi. Iyon ang huling ekspresyon niya sa buhay niya. Bago pa makapag-react si Kongzhen, ang soul attack sa anyo ng isang banal na dragon ay umabot na sa kanya, tumusok sa kanyang kaluluwa nang hindi nag-iiwan ng anumang pisikal na marka sa kanyang katawan. Ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage. Ang pagpapabuti mula sa 5th form ng Saint Celestial Stage hanggang sa 6th form ng Saint Celestial Stage ay higit pa sa pagtaas ng Saint Origin, karamihan sa improvement ay nasa kaluluwa ng isang tao. Ang ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Heavenly Soul Form. Ang pagpasok sa yugtong ito ay magpapahintulot sa kaluluwa ng isang tao na umunlad at maging isa sa universo. Sa makatuwid, ang kaluluwa ni Alvin ay mas malakas kaysa kay Kongzhen na nasa 5th form pa lang ng Saint Celestial Stage. Ang kanyang soul attack ay madaling napatay si Kongzhen. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Kongzhen na lumilipad patungo kay Alvin ay biglang tumigil sa paggalaw at nahulog mula sa langit. Bang! Lumapag ang katawan ni Kongzhen nang may malakas na ingay. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng maraming Sectless Cultivator. Ang mga may mas mataas na cultivation base ay tumingin kay Alvin na parang nakakita sila ng multo. Paano naging napakalakas ni Alvin? Si Kongzhen ay nasa 5th form ng Saint Celestial Stage at ika-73 sa Supreme Saint Ranking. Hindi ko nakitang kumilos si Alvin, ngunit nahulog si Kongzhen mula sa langit na parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at nahulog sa kanyang kamatayan. Hindi mo ba siya nakitang kumilos? Hindi mo ba naramdaman ang aura ng kaluluwa ni Alvin? Gumamit siya ng soul attack. Soul attack. Imposible. Sa palagay ko ay hindi marunong gumamit ng soul attack si Alvin. Siguradong nagkakamali ka. Batay sa mga pag-uusap ng mga Sectless Cultivator, makikita ng ilan sa kanila na ang pagkamatay ni Kongzhen ay walang kinalaman kay Alvin, at ang ilan ay tiyak na si Alvin ang pumatay kay Kongzhen. Nagkaroon ng divide sa kanilang opinyon. Hindi pinansin ni Alvin ang kaguluhan sa kanyang paligid habang tinutusok niya ang kanyang daliri upang gumuhit ng dugo. Isang patak ng dugo ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Alvin ay nanunumpa ng parusang kidlat. Nakita ng maraming Sectless Cultivator ang aksyon ni Alvin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, nagsimulang manampa si Alvin sa panunumpa ng parusang kidlat. Ngayon, ako, si Alvin, ay sumusumpa na kung magsisinungaling ako, papatayin ako ng parusang kidlat. Sa sandaling ito, natahimik ang buong lugar. 2,165. Hindi ibinunyag ni Alvin ang dahilan kung bakit siya nanunumpa sa isang kidlat na parusang panunumpa, na naging dahilan upang ang mga Sectless Cultivator ay maghintay ng may halong hininga habang hinihintay siyang magpatuloy sa pagsasalita. Lahat ng atensyon nila ay kay Alvin. Na-curious sila sa dahilan kung bakit siya nanunumpa sa kidlat na parusang panunumpa. Ano ang gustong sabihin ni Alvin? Nanunumpa pa nga siya sa kidlat na parusa para patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita.
Balak ba niyang manampas sa kidlat na parusang panunumpa para patunayan na wala na siyang Super Saint weapons? Hindi na niya kailangang gawin ito. Tutal, nagsalita na ang Supreme Elder ng Black Ketresek tungkol dito. Kahit na, may ilang mga tao na nagdududa. Iba kung si Alvin ay sumumpa sa panunumpa ng parusa ng kidlat. Maraming sectless cultivator ang nagsimulang mag-isip-isip sa kanilang sarili. Sa kasamaang palad, wala sa kanilang mga hula ang tama. Samantala, nagsimulang magsalita muli si Alvin. 3 taon na ang nakalipas, sa hilaga ng Sin City, ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng 3 eminent celestial ay pumatay ng maraming powerhouse. Sa puntong ito, maraming sectless cultivator ang nalilito. Alam nilang lahat ang tungkol sa bagay na ito kaya bakit ito pinag-uusapan ni Alvin? Bakit iyan ang pinag-uusapan ni Alvin? Kailangan pa ba niyang manampas sa lightning penalty oath para lang dito? I don't think there's one in the upper province who didn't know about this. Patuloy na sinabi ni Alvin, ang 3 powerhouse na iyon ay mga eminent devils mula sa devil clans na nakaligtas sa human devil war. Upang mabuhay, nagtago sila sa mortal continent at dahan-daang nag-cultivate. Nang matapos magsalita si Alvin, agad na nagbago ang mga ekspresyon ng mga sectless cultivator. Devil clans. Ang mga powerhouse na lumikha ng espasyong iyon ay mga eminent devils. Totoo ba ito? Si Alvin ay nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Hindi siya napatay ng parusang kidlat. Ito ay nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. O Diyos ko! Hindi ko naisip na ang bitag ay naiwan ng mga dyablo. Noong nakaraan, maraming tao ang nagtataka kung bakit ang isang powerhouse ay may napakaraming oras upang lumikha ng isang bitag upang makapinsala sa hinaharap na henerasyon. Makatuwiran na ngayon na sinabi ni Alvin na ito ay isang bitag na nilikha ng mga dyablo. Walang nag-alinlangan sa mga salita ni Alvin dahil nanumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Bukod dito, sinagot nito ang maraming tanong na mayroon ang mga tao. Patuloy na sinabi ni Alvin, nang nahati sa dalawa ang Dao Marshall Saint Land, nagtayo sila ng formation sa upper at lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang formation sa lower province ay automatikong maa-activate kapag naramdaman nito ang purong devil chi mula sa devil clans na nagmula sa Land of Exile. Ang pag-activate ng lower formation sa lalawigan ay ang upper formation, at pagkatapos ay ang pag-activate ng lower formation. Isang pasukan sa kaharian na kanilang nilikha upang maakit ang mga kapangyarihan ng tao sa loob. Unti-unting naging solemn na ang tono niya habang nagsasalita. Bagamat hindi kilala ni Alvin ang mga powerhouse na iyon, bilang kapwa-tao, ipinagdalamhati din niya ang kanilang pagkamatay. Nakikita ko. Kung iyon ang kaso, nangangulugan ito na ang devil clans ay sumalakay na sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, tama ba? Muling nagbago ang ekspresyon ng mga walang sekta na magsasaka. Ang ilan sa kanila ay nagtanong pa kay Alvin para sa karagdagang kumpirmasyon. Tumango si Alvin nang harapin ang tanong at ang nagbabagang mga tingin ng karamihan. Tama. Nilusob na ng devil clans ang lower province 3 taon na ang nakakaraan. Walang duda tungkol dito. Kung magsisinungaling ako, papatayin ako ng parusang kidlat, malungkot na sabi ni Alvin. Nagsimulang mataranta ang walang sekta na mga magsasaka nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Hindi nila siya pinagdudahan dahil nanumpa siya sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw. Ang devil clans ay muling sumalakay sa Dao Marshall Saint Land. Sa nakaraan, natural, may mga tao na nakahula ng tama. Inakala nila na may napunit sa space barrier sa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Ang akala nila ay muling nilusob ng devil clans ang Dao Marshall Saint Land nang huminto sa paggana ang inter-province transportation formation ng upper province. Gayunpaman, ang lahat ay haka-haka. Karamihan sa mga tao sa upper province ay nakaramdam lamang ng kaba sa ilang sandali bago sila bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay at nakalimutan ang tungkol sa bagay na iyon. Gayunpaman, may nanumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat ngayon na ang devil clans ay talagang sumalakay sa lower province. Bukod dito, ang tao ay hindi napatay sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat. Ito ay sapat na upang patunayan na ang tao ay hindi nagsisinungaling. Nandito na ang devil clans. Damn it!
Ibig sabihin ba nito ay magkakaroon ng bagong Human Devil Era? Ang mga bantog na Diablo ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob bago pa man sila umakyat. Nag-iwan pa sila ng bitag para patayin ang napakaraming powerhouse ng tao. Kung sasalakayin ng Devil Clans ang Upper Province, natatakot ako na mas mahirap para sa atin na patayin sila dahil sa pagkawala ng napakaraming powerhouse ng tao. Nilusob ng mga Devil Clans ang Lower Province 3 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi pa nila nilusob ang Upper Province. Tiyak na naghihintay sila ng pagkakataon na gawin ito. Marahil, gusto nilang palakasin ang kanilang hawak sa Lower Province bago salakayin ang Upper Province. Natatakot ako na hindi magtatagal bago salakayin ng Devil Clans ang Upper Province. Ang mga Sectless Cultivator ay natarante pagkatapos nilang marinig ang mga salita ni Alvin. Malakas na nagtanong ang isang walang sekta na cultivator, "Alvin, paano mo nalaman ang tungkol dito?" Napakalakas talaga ng boses niya na nilulunod ang boses ng iba pang Sectless Cultivator. Natahimik silang lahat nang marinig ang tanong nitong walang sekta na magsasaka. Lumingon silang lahat kay Alvin. Sa totoo lang, paano nalaman ni Alvin ang lahat ng ito? Hindi nila pinagdudahan ang mga salita ni Alvin dahil sa panunumpa ng parusa sa kidlat, ngunit labis silang na-curious kung paano niya nakuha ang impormasyong ito. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang diretsyong sinabi, "Paano ko malalaman? Alam ko dahil pumasok ako sa bitag na iniwan ng 3 kilalang Diablo na iyon 3 taon na ang nakararaan. Ako ang tanging nakaligtas, bukod sa mga magsasaka sa ika-4 na anyo ng Sweet Celestial Stage na naalis." Nagkaroon ng kaguluhan nang matapos magsalita si Alvin. Maraming Sectless Cultivator ang nagdududa sa mga salita ni Alvin sa pagkakataong ito. Sinasabi mo bang pumasok ka sa bitag na nilikha ng 3 Eminent Devils 3 taon na ang nakararaan, nagawa mong makapasa sa mga pagsubok, at nakaligtas dito? Nagbibiro ka ba? Sa pagkakaalam ko, lahat ng nasa ilalim ng 4th form of the Saint Celestial Stage ay inalis. Sinasabi mo bang ang cultivation base mo 3 taon na ang nakakaraan ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage o higit pa? Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong lakas, noong panahong iyon, ay nasa 3rd form lang ng Saint Celestial Stage, tama ba? Isang grupo ng mga walang sekta na magsasaka ang nagtanong kay Alvin. Naiintindihan ko ang iyong mga pag-aalinlangan. Baka kung ibunyag ko ang aking ibang pagkakakilanlan, hindi mo na ako pagdudahan, sabi ni Alvin. Ibang pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Maraming Sectless Cultivators ang nakasimangot. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ni Alvin. Sa sandaling ito, itinaas ni Alvin ang kanyang braso at naglabas ng mahabang itim na damit at isinuot ito. Itinago ng robe ang kanyang mukha at figure. Ito ang damit na suot niya noong siya ay kilala bilang ang lalaking nakaitim. Itim. Lalaking nakaitim na damit. Laking gulat ng mga walang sekta na magsasaka nang makita nila ito. Hindi ba ito ang lalaking nakasuot ng itim na sumikat sa Sin City 3 taon na ang nakararaan? Kung hindi ako nagkakamali, lumitaw ang lalaking nakasuot ng itim pagkatapos patayin ni Alvin si Zoro, ang anak ng Golden Lion King. Ibig bang sabihin ay si Alvin ang lalaking nakaitim na damit? Kung totoo ito, ibig sabihin ay hindi umalis si Alvin sa Sin City. Binago lang niya ang kanyang pagkakakilanlan para walang makakilala sa kanya. Hindi sumagi sa isip ko na si Alvin ang lalaking nakaitim na damit. Nakakatawa talaga. Nagulat ang lahat ng walang sekta na magsasaka nang makita nilang isinuot ni Alvin ang itim na damit. Walang gaanong tao ang nagtanong sa katotohanan ng kanyang mga salita. Kung tutuusin, kung si Alvin ang lalaking nakaitim na damit, makatuwiran na walang makakakilala sa kanya kapag pumasok siya sa bitag na iniwan ng 3 kilalang Diablo. Alam nila na ang nakaitim na damit ay nakapasok sa bitag at hindi naalis. Alvin, dahil ikaw ang lalaking nakasuot ng itim at nakaligtas ka, bakit hindi mo sinabi sa lahat ng mas maaga na sinalakay na ng Devil Clans ang Dao Martial Saint Land? Oo. Hindi mo ba alam na kapag mas maaga mong sinabi sa amin, mas mabilis kaming makapaghahanda para sa kanilang pagsalakay? Alvin, paano mo ito magagawa? Maraming tao ang nagsimulang pamuna kay Alvin na parang siya ang may kasalanan kung nagawa ng mga Diablo na lipulin ang sangkatauhan. Ngumisi si Alvin.
Paano mo nalaman na hindi lang ako lumabas ngayon? Kakalabas mo lang ngayon. Maraming tao ang natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Di nagtagal, isang sectless cultivator ang sumagot, imposible. Ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect ay naglabas ng pahayag isang taon na ang nakakaraan na kinuha niya ang iyong Super Saint weapons. Paano posible na ngayon ka lang lumabas? 2166. Inalis ng Supreme Elder ang aking Super Saint weapons noong isang taon. Bilang kasali sa party, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Hindi napigilan ni Alvin na matawa. At saka, nanumpa na ako sa lightning penalty oath kanina. Kung magsisinungaling ako, papatayin ako ng lightning penalty. Hindi ba ako buhay at nakatayo pa? Umiling si Alvin sa kahangalan ng sitwasyon. Hindi siya nakaimik. Nakakatawa. Paano maniniwala ang mga tao sa mga salita ng kabilang partido? Natural, hindi alam ni Alvin na ang mga powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay may mataas na lugar sa puso ng maraming tao. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang mga powerhouse sa ninth form Saint Celestial Stage ay halos hindi magagapi. Hindi nila akalain na magsisinungaling ang ganoong powerhouse para lang makakuha ng Super Saint weapons. Bagamat maraming tao ang nag-aalinlangan ng ilabas ng Supreme Elder ng Black Ketre Sect ang kanyang pahayag, sa kaibuturan ng puso, lahat sila ay naniwala sa kanya. Bukod dito, lahat ng kanilang pagdududa ay nawala ng bawasan ni Kangshan, ang Golden Lion King mula sa Black Ketre Sect, ang gantimpala na ipinangako niya. Natahimik ang mga tao nang matapos magsalita si Alvin. Pagkaraan ng ilang saglit, isang sectless cultivator ang nakatitig kay Alvin habang nagtatanong, ibig bang sabihin nito ay nagtataglay ka pa rin ng dalawang Super Saint weapons? Sa sandaling matapos magsalita ang walang sekta na cultivator, nakita ni Alvin ang kasakiman sa mga mata ng lahat nang tumingin sila sa kanya. Alam na alam niya kung hindi mangyayari ang insidenteng iyon kay Kongzhen, marami sa mga sectless cultivator na ito ay hindi magdadalawang isip na salakayin siya para makuha ang Super Saint weapons na kanyang taglay. Umiling si Alvin bilang tugon sa tanong. Hindi. Hindi. Ang walang sekta na magsasaka ay natigilan at nataranta. Hindi ba't sinabi mo na nasa loob ka ng bitag na iniwan ng 3 eminent devil sa nakalipas na 3 taon? Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi nakuha ng Supreme Elder mula sa Black Ketre Sect ang kanyang mga kamay sa Super Saint weapons? Masyadong contradiction ang iyong mga salita. Natarante na rin ang iba. Kapag sinabi kong hindi, ibig sabihin wala akong 2 Super Saint weapons. Mayroon lang akong Devil Seal tablet na binawi ko kay Zoro. Kung tungkol sa Traceless Sword, hindi ko pa ito nakita kahit kailan. Si Kangshan, ang Golden Lion King, ay nagsinungaling tungkol sa akin na nagtataglay ng Traceless Sword, walang pakialam na sabi ni Alvin. Dahil sa panunumpa ng parusa sa kidlat, walang nag-alinlangan kay Alvin. Ngayong binanggit ito ni Alvin, naalala ko ang sinabi ng Golden Lion King na ang espada ni Alvin ay kahawig ng Super Saint weapon, ang Traceless Sword. Hindi rin siya sigurado, sabi ng isang tao pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Mukhang iyon ang kaso. Maraming sectless cultivators ang tumango bilang pagsang-ayon. Baka mayroon siyang Super Saint weapon, ang Nine Cloud Sword, sa halip. May ilang sectless cultivator na nagsabi nito at tumitig kay Alvin na para bang siya ay isang naglalakad na kayamanan. Wala akong Super Saint weapon, ang Nine Cloud Sword. Ang mga salita ni Alvin ay walang awang dumurog sa pag-asa ng mga walang sekta na magsasaka. Bigla na lang. May sumigaw mula sa malayo, Alvin. Parang ungol ng leon. Maya-maya pa, isang matangkad na figure ang lumitaw sa paningin ng lahat. Tila siya ay lumitaw sa manipis na hangin. Batay dito, masasabi ng isang tao na ang kanyang bilis ay napakabilis. Ang figure ay pag-aari ng isang matandang lalaki na may taas na 2 metro. May matibay din siyang figure. Sa malayo, mukha siyang humanoid beast. Siya ay may spike puting buhok at isang masungit na balbas. Para siyang leon. Bukod doon, malaki at mabangis ang mga mata niya na nababalutan ng makakapal na kilay. Nang siya ay lumitaw, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanya sa mga alon, na naging dahilan upang ang lahat ay nanigas sa takot.
Nakilala ng ilang Sectless cultivator ang matandang lalaki sa isang sulyap lang at napabulalas, ito ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra sect. Hindi ko inaasahan na magpapakita ang Golden Lion King ng ganoon kabilis. Mukhang napakaalam niya. Ibig sabihin, maraming especially iya ang Black Ketra sect sa Sin City. Natural lang na pumunta siya rito ng mabilis hanggat kaya niya kapag nalaman niyang nandito si Alvin. Isa itong magandang pagkakataon para ipaghiganti niya ang kanyang anak. Napahamak si Alvin. Ang mga Sectless cultivator ay tumingin kay Alvin ng may simpatiya habang nag-uusap sila sa isa't isa. Tila sigurado sila na si Alvin ay papatayin ng Golden Lion King. Sa sandaling ito, tila nakalimutan nila na si Alvin ay nakatakas mula sa bitag na naiwan ng 3 kilalang Diablo ngayon. Upang makaalis sa kaharian, kailangan ng isa na mapunit ang mga hadlang sa kalawakan. Tanging ang mga powerhouse o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage ang magkakaroon ng lakas upang magawa ang ganoong gawa. Alvin, hindi ko akalain na magpapakita ka. Ang malalayo na matandang lalaki ay matamang tumingin kay Alvin. Hindi alintana kung bakit ka nagpakita, dapat kang mamatay ngayon. Hindi nagbalat kayo si Alvin kaya agad siyang nakilala ng Golden Lion King. Sa sandaling ito, nagsimulang bumangon ang Saint Origin mula sa katawan ni Kangshan. Tila handa siyang hampasin anumang oras gamit ang kanyang dominanteng enerhiya. Nagdulot ito ng mga Sectless cultivator na may mas mahinang cultivation base na medyo umatras. Si Alvin ay nag-aaral din ng Kangshan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makilala ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra sect. Ikaw si Kangshan, ang Golden Lion King. Dati, nakilala ni Alvin ang isa pang Karmapa. Nakilala niya ang Green Bat King. Gayunpaman, ang Green Bat King ay namatay sa Pseudo Realm na nilikha ng 3 Eminent Devils. Umiling-iling lamang si Kangshan bilang tugon sa tanong ni Alvin. Maririnig ang galit sa kanyang dagandong. Sa susunod na sandali, lahat ay nanood habang ang isang malakas na Saint Origin ay lumabas sa katawan ni Kangshan. Tila siya ay naging araw dahil ang kanyang katawan ay natatakpan ng nakakasilaw na liwanag. Ang Golden Lion King ay gagawa ng kanyang hakbang. Maraming tao ang nanginginig sa takot nang makita nila ito. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Golden Lion King ay sumusugod kay Alvin sa napakabilis na bilis. Saan siya nagpunta? Para sa maraming Sectless cultivator, tila ang Golden Lion King ay nawala sa hangin. Iyon ay, natural, hindi ang kaso. Masyadong mabilis ang kanyang bilis kaya hindi maabutin ng karamihan sa mga Sectless cultivator ang kanyang paggalaw dahil sa mahina nilang cultivation base. Sa mga Sectless cultivator na may mas mataas na cultivation base, nasulyapan lang nila ang figure ng Golden Lion King. Siya ay talagang mabilis. Hindi nakakagulat na siya ay nasa 3 ranggo sa 4 na dakilang Karmapas sa Black Ketra sect at 18 sa Supreme Saint Rankan. Si Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Ketra sect, ay isang sikat na powerhouse kung tutuusin. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ngayon ay si Alvin, isang kababalaghan mula sa Fire Worship sect. Ang kanyang pagkilos ay makikita bilang pang-aapi sa mahihina. Akala ng lahat ng walang sekta na cultivator na naruroon sa eksena ay tiyak na papatayin ni Kangshan si Alvin. Tama ba sila sa kanilang mga palagay? 7th form of the Saint Celestial Stage. Medyo malakas siya. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kitang-kita niya ang bawat galaw ni Kangshan hindi tulad ng mga walang sekta na cultivator na naruroon sa eksena. Bago kumilos si Kangshan, pinakilos na ni Alvin ang kanyang Sun Saint Energy. Sa sandaling kumilos si Kangshan, agad niyang itinapon ang isa sa kanyang mga divine abilities. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa isang iglap lang, lumitaw ang mga whirlpool sa paligid ni Alvin at hinigop ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Itinaas nito ang kanyang Sun Saint Origin sa pinakamataas nitong limitasyon sa loob lamang ng maikling sandali. Ang kanyang Sun Saint Origin ay malayong mas malakas kaysa sa isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa katunayan, ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Saint Origin ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Boom!
Habang si Alvin ang nagsumite ng elementary devouring tactic, si Kangshan na nasa kalagitnaan ng Alvin ay nagsumite rin ng isang assist type na divine ability. Sa isang kisap mata lang, lumakas na rin ang kanyang Saint Origin. Ito ay halos kasing lakas ng Saint Origin ng isang powerhouse sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang lakas ay pantay na natugma sa lakas ni Alvin. Naiintindihan ko kung bakit isa ka sa apat na mahusay na Karmapes ng Black Ketresek. Ang uri ng tulong na divine ability na pinagkadalubhasaan mo ay napakalakas. Gayunpaman, kung ito ang lawak ng iyong lakas, natatakot akong hindi mo maipaghiganti ang iyong anak ngayon. Mahinahong sabi ni Alvin habang si Kangshan ang sumugod sa kanya sa napakabilis na bilis. Parang hindi siya natatakot kay Kangshan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.